Unang-una po, hindi po dapat inuuna ang politika sa panahon ngayon na nagtataas ng presyo ng langis. At pangalawa po, dapat sinasantabi ang mga galit at yung sarili po nilang hidwaan sa pampolitikal. Alam mo, Ses, bago mag-alas 6 ngayong gabi, nagkaroon ulit ng panibagong Facebook Live si Senator Alan Peter Cayetano kung saan sinabi niya rito na nakatakda siyang mag-issue ng memo sa Senate Secretariat at sa Senate Sergeant at Arms para panatilihing bukas ang Senado at ang Session Hall bukas kung saan doon gagawin daw yung Senate Blue Ribbon Committee hearing at magpapatuloy daw ito. Inanunsyo nga rin niya, nagpupunta raw siya dito sa Senado ng alas 10 ng umaga para nga talagang i-open itong naturang pagdinig bukas. Ang sinasabi nga rin niya na nanatiling legal na chairperson ng Blue Ribbon Committee si Senator Pia Cayetano at hindi raw si Senator Erwin Tulfo. Ang hindi lang niya binanggit dito sa naturang Facebook Live na latest kung meron ba silang mga legal na hakbang parang tutulan itong nangyaring pagbabago sa liderato nga ng Senado. Pero isa daw malinaw na siya pa rin ang nanatiling legitimate, legally and morally na Senate President daw ng Pilipinas. Ses. Maraming salamat, Mon Gualvez. Matapos mapatalsik bilang kongresista, bukas daw ngayon si Kiko Barzaga na maging artista. Nasa frontline ng balita niya, si Mobile Journal, Amy Atienza. Matapos mapatalsik sa Kamara kahapon, binago na ni dating 4th District Representative Kiko Barzaga ang kanyang social media profile at nilagyan ito ng ex-congressman. Ayon sa dating kongresista, magpapahinga muna siya. Mas mainam din daw ngayon na may oras na siya para sa ibang bagay tulad ng pagtaguyod ng kanyang advokasya para sa mga pusa o pwede rin sa pag-aartista. Bukas din aniya siyang bumalik sa Kamara sa 2028 bilang backup. Yes, I can also finish my degree. I can go into show business. I can do plenty of things now. Pag wala akong mas magandang trabaho na nahanap sa private sector, then papilig ako dito. Sa botong 265 na pabor, 14 na pagtutol at 8 abstain, pinatawan ng House Ethics Committee ng pinakamabigat na parusa si Barzaga. Nagugat ito sa anilay disruptive at disorderly behavior ng kongresista. Bago nito, 2 beses na siyang nasuspinde dahil sa mga social media post patungkol sa mga akusasyon laban sa kapwa niya kongresista at ilan pang opisyal ng gobyerno. Ayon sa komite, malabong makapigil ang pagpataw ng isa pang suspensyon sa hindi niya tamang pag-uugali. This is my last day in office. Okay. So I'm saying my goodbyes to my fellow colleagues at sinasabi ko sa kanila, huwag na masyadong magnato. Bye-bye mga crocodile. May pabaon na mensahe sa kanya ang ilan niyang kasama sa Kamara. Pasensya ka na, Kiko. Ikaw ay pusang ina mo rin. Kung ganyan man lang ang tawag mo sa amin, pasensyahan mo na. Pero hindi yan ikinatuwa ni ML Party List Representative Laila De Lima. Masyado raw harsh o magaspang ang pananalita kay Barzaga. What is the point of order? Yes, I'm raising a point of order here and a point of propriety. Oh, Let's propriety. not get too harsh here. I'm just quoting Let's his not words. get too harsh here. Let us The hear use of the Mr. words, President. very mild the use of the words. Session suspended. May ilang kongresista rin na nagsalita tutol sa pagpapatalsik kay Barzaga. Hayaan na raw ang mga botante ang magdesisyon sa susunod na eleksyon. Discipline him, reprimand him, suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him. Hinimok din ni later Representative Richard Gomez ang kanyang mga kasamahan na suriin din ang sarili. The colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw paminsan-minsan? Si Caloocan City Representative Edgar Erice dinaan sa kanta ang kanyang mensahe. Sino ba ang tunay na baliw? Yung bang isinilang sa pag-iisip ay kapos? Osto ang isip, ngunit sakim naman na lubos. Ayon kay Erice, sobra-sobra ang parusa kay Barzaga. Kinuwestiyon din niya kung
kay Barzaga ay parusa nga ba sa kanyang pag-uugali o sa pagsasalita laban sa mayorya? The House has already imposed suspensions for the same conduct. An expulsion based on substantially identical acts are excessive and disproportionate. May sagot din dyan si Barzaga kahapon. Too much. Kung too much lang yung pag-expel sa akin, that's acceptable. Pero too much din ang pagnanakaw nila, and I think that's the bigger problem. Pinayuhan din daw siya ng kanyang mga kaalyado na questioning ang desisyon sa Korte Suprema. Pag-iisipan daw niya ito. I have no plans, but I've been recommended to question it in the Supreme Court. I have no plans yet. Wala ka pa decision, pero it's open. Okay, well, I'm open to everything. Sa ngayon, ang malinaw, hindi na muna makikita at maririnig sa Kamara ang self-proclaimed Congress Meow ng Dasmariñas, Cavite. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Amy Atienza, News 5. Si Kiko Barzaga raw ang pusa sa gitna ng mga tuta na nasa Kamara. Ayon yan kay Senator Amy Marcos. Matapos tanggalin bilang kongresista, nakahanap din ng kakampi si Barzaga kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Matapos ang kanyang pagkaka-expel sa House of Representatives, diretsahang pinangalanan ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga si Pangulong Bongbong Marcos na nagtanggal daw sa kanya. Sa isang Facebook post, sinabi pa ni Barzaga na tinanggal siya dahil hindi na matutuloy ang flood control scam kung mananatili pa siya sa Kamara. Kilalang kritiko ni PBBM si Barzaga at ilang beses na rin niyang binweltahan ng Pangulo sa mga Facebook post. Wala pang sagot dyan ng Malacanang. Nagpahayag naman ng suporta si Senator Amy Marcos kay Barzaga. Aniya, sa gusaling maraming tuta, pinili ni Barzaga na maging pusa. Nakagugulo lang daw si Barzaga sa mga nangungurakot. Nagpaabot din ng mensahe si Vice President Sara Duterte sa dating kongresista na kilalang taga-suporta ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinuri ng bise si Barzaga dahil hindi raw natatakot na maituring na kakaiba. Sabi pa ni VP Sara, hindi lahat ay maiintindihan ang landas na tinatahak ni Barzaga. Pero ang mahalaga raw ay yung may paninindigan. Kwento pa ng bise, maging siya raw ay itinuring na kakaiba at tinawag pang baliw, bobo at kung ano-ano pa dahil sa pagtangging sumunod sa nakasanayan. Kakaiba raw si Barzaga dahil hindi ito nakasuha ng child abuse at hindi tumanggap ng maletang may public funds. Hindi rin daw pumayag si Barzaga na magkaroon ng cocaine o alak sa kanyang opisina at hindi rin daw kailanman pumayag sa korupsyon. Sa huli, pinayuhan ng bisi ang pinatalsik na kongresista dahil sa pagkakaalam niya ay sinisipon ito. Wala pang bagong tugon dyan ang Malacanang pero nauna naman ang binweltahan ni Palace Press Officer Claire Castro, si VP Sara. Tila nililinis daw kasi ng bise sa pamamagitan ng video statement kahapon ang pangalan ng mga kaalyadong nadadawit sa korupsyon. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. Muling itinanggi ni Castro na pinupolitika ang mga kaalyado ng mga Duterte. Dati na raw may mga issue si VP Sara at mga kaalyado nito. May paratang din siya sa video statement ng bise. Meron siya yung speechwriter. Ghostwriter? Syukran. Yun lang ang alam kong alam niya. Na hindi na kailangan isulat ng speechwriter niya, yung sukran. Memorize niya na yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Matapos ang matagumpay na round 1 na magkakaroon ng rematch fight si Pinay tennis ace Alex Ayala para sa round 2 ng Birmingham Open. Nakakatapat niya ulit ang Russian player na si Alina Chereva bukas, June 4. Ito ang pangatlong beses na makakatunggali niya si Alina. Huling beses silang nagharap nitong Enero sa WTA Philippine Open kung saan nanalo si Alex. 1-1 ang kanilang current record. Una riyan, pinalo ni Ayala sa round 1 kahapon ng pambato ng Australia na si Priscilla Con sa final score na 6-0 at 6-2. Susunod, lalaking
nagdala sa menor de edad sa hotel, arestado. Ang biktima bina-blackmail daw. Sanggol kabilang asa na-recover mula sa gumuhong gusali sa Pampanga. At assassin character ni Andrea Brillantes sa A Secret in Prague, umurong sa kanyang misyon. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.